Hi, maganda araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. Para dun sa mga bago, ang channel ko ay nagbibigay kaalaman at idea tungkol sa poultry farming at egg marketing business. Kaya, kung nandyan na rin lang kayo, panoorin buo ang video para buo rin ang kaalaman at idea ang makukuha nyo. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa feeding management. Pero, feeding management ng mga kiti. May ginawa na akong video noon, feeding management naman yon ng layer. At kung hindi nyo pa napapanood ang video na yon, panoorin nyo na para at least magkaroon pa rin kayo ng idea tungkol sa feeding management ng mga layer at saka ready to lay pullet. Pero hindi ko i-discuss dito ang feeding management ng DOP or yung day old pullet na kung saan yun ang gagawin ninyong ready to lay, no? Kasi hindi ko na-try mag-alaga ng DOP. Mula dun sa pagka-hatch ng native chicks. So anong gagawin mo? Siyempre, ihihiwalay mo yon sa nanay, di ba? Ngayon, pag naihiwalay, anong gagawin? I-offer mo yung tubig. Mag-offer ka muna ng tubig bago ka mag-offer ng feeds. Yun yung way para makapag-start na ma-develop yung gut nila. At mapapakain mo sila pagkatapos na makainom sila. At doon sa pagbibigay mo ng tubig, no? Yun pa yung isang way para maiwasan ang pagkakaroon ng paste event or yun yung early diarrhea ng chicks. Yun yung nakikita nyo na may cases ganun, no? Na yung ipot nila nakadikit dun sa vent nila. Pero sa case ng mga kitty ko, traditional kasi, regular na ginagawa ko. Pag may na-hatch, pinapainom ko na. Ako talaga nagtuturo, inunguso ko siya sa tubig kasi kaunti lang naman. Pero doon sa broiler, siyempre maraming mga yun, no? Kahit na kaunti lang ang tuturuan mo doon, magsusunuran na yung iba. Pagka nakita nila na umiinom yung kasama nila, magsusunuran na yon. Pero doon sa native chicks, dinudukdok ko talaga para at least matikman na kaagad yung tubig. At kung ikaw ay gumagamit either native chicks or broiler chicks ang inalagaan mo, no? Or aalagaan mo, yung tubig nila dapat meron kasamang nutrients yon, no? Merong vitamin, ganyan. So, sa native chicks, kung gumagamit ka ng mga prepared by certain laboratories, no, na gumagawa ng mga gamot, mga vitamin, mga ganyan ng manok, dapat meron kang ilalagay na vitamin, ganyan, or anti-stress, mga ganyan, no? Pero kung hindi ka gumagamit, kagaya ko, hindi ako gumagamit mula pa dun sa kiti. Binibigyan ko na sila ng kasi salit-salit kong ginagawa yon. Binibigyan ko na sila kaagad ng oregano para malakas sila, para ma-prevent. Or kung walang available na dahon ng oregano, yung malunggay ang pinagdidiskitahan ko o kaya yung guava leaves. So kahit alin doon sa tatlong yun yung pinipiga ko, no? Para yung katas, yun ang ilalagay ko doon sa tubig nila para malakas sila at saka hindi sila magkakasakit, no? Malayo ang sakit sa kanila. So, yun, kung ikaw ay herbal lang yung ginagamit mo, ganun ang gagawin mo, no? And then, pag nag-offer ka na ng feeds, pag naturuan mo na silang uminom, siguraduhin mong nakainom muna sila bago ka mag-offer ng feeds. So, pag nag-offer ka na ng feeds, yung native chicks kasi, di ba, may measurement yun. So, kung ano yung measurement na nandun, yung recommended measurement na pwede mong ipakain, yun ang ibigay mo. Pero actually, pwede mo namang i-ad libitum ng pagbibigay hanggang 2 to 3 weeks, ganyan, no? Or hanggang matapos yung chick booster. Kasi gumagamit ako ng chick booster from day old to 21 days na ngayon. Pero yung nakaraang, yung 2 taon na nakaraan, no? 2023 and 24, ang ginagamit ko, yung chick booster na isa, 1 month na pinapakain ko yon noon. Pero ngayon, 3 weeks na lang. At nakakatipid ako. Kasi high density, yan mamaya, sasabihin ko sa'yo kung bakit. After na makapag-chick booster sila, no, ng 3 weeks or yung 1 month, kung yun ang ginagamit mo, pang 1 month, mag-start na silang mag-chick starter. And then, pag 60 days na sila, hanggang 90 days, mag-grower na, no, chick grower na. Hanggang at magdi-dispose ka na noon, no? Kasi 3 months lang madi-dispose na yung native chicken mo. Pero kung high density, ayun, yung feeds kasi may may klase.
high density, low density, at saka medium density nutrients. Yun yung sa feed formulation yon kasi no. Kung high density ang formulated na feeds, kagaya ng ginagamit ko ngayon na chick booster no, mas kakaunti ang kakainin ng mga alaga at mapapabilis ang paglaki nila at mapapaikli ang pagpapakain sa kanila ng ganong feeds no. So pag high density ang gagamitin mo, mapapaikli yung panahon na mag-aalaga ka. So imbes na 3 months yung pag-aalaga mo, 2.5 months nagdi-dispose ka na ng manok mo sa native chicken ha. So kung high density ang ipapakain mo, mapapaikli ang pagpapakain mo at mapapaikli yung hihintayin mo na pagdi-dispose sa kanila. Sa broiler chicks naman no, sa DOC, day old chicks. Pagdating dun sa from delivery, 'di ba? Syempre. Ngayon, i-offer mo pa rin ang tubig sa kanila, no? Pag nasigurado mo nang nakainom na sila, i-offer mo na rin yung feed sa kanila. Pero ad libitum ang pagbibigay mo kasi hindi sila kagaya ng native chicken na limited yung nila. Alam nyo, kahit nabigyan mo ng ad libitum yung native chicken, hindi nila mauubos yun sa mga kiti. Hindi nila mauubos yun. Pero yung broiler, kain ng kain yan, kain ng kain, tuka ng tuka, kahit hating gabi ko tumutuka yan. Lalo na may ilaw sila, di ba? Ang native chicks, hindi ko iniilawan yung mga native chicks ko. Pwede mong hindi ilawan ang native chicks. Yun. So, ad libitum. And then, chick booster, 2 weeks. Tapos, another 2 weeks, yung chick starter. Another 2 weeks, yung broiler finisher. Pero, ngayong mga panahon, no, yung matagal na, ilang taon na rin ang nakakaraan, hindi na masyadong ginagamit yung broiler finisher kasi 30 days, 35 days, ganyan, nagdi-dispose na sila. So, hindi na namimit yung 45 days na pagdi-dispose kasi nga, pag bumigat na yung manok, hindi na ipapaabot sa 1.7, 1.8. Pag iabot mo kasi ng 45 days, aabot pa yan ng 1.5, 1.6, ganyan. Lalo na kung magaling mag-convert ng feeds yung alaga mo. Kasi alam nyo ang broiler, good converter yan ng feeds. Magandang mag-convert ng feeds yan into flesh, into muscles, no? Kaya mabigat ang timbang, malalaki sila. Yun ang difference ng feeding management sa native chicks at saka broiler chicks. At meron yung bukod dun sa klase ng feeds na kung high density, low density, or medium density, no? Meron ding form ng feeds, no, pala. Meron yung yung mash, yung crumble, at saka pellet. So kahit na pareho ng CP content yan, or nutrient content, yung form magkakaiba. So may mga advantage at disadvantages ang mga yan. Pero next na natin tackle yan. Basta yung mash, crumble, at saka pellet, pwede nyong ipakain pa rin kahit alin dyan, no? Pwera lang dun sa kiti. Yung kiti kasi mas talaga. Tapos, pagdating na ng yung sa chick starter ng kakainin nila, mamili ka na lang kung ano ipapakain mo, kung crumble ba or mash. Pero pagdating na ng growing stage, no? Pellet. Kasi mas preferred na ng mga malalaki yung pellet. Hanggang dito na lang. Sana may nakuha ulit kayong idea at may natutunan kahit konti, kahit simpleng video to. At sana patuloy ninyong subaybayan ang channel ko. Huwag din kalimutan mag-like, mag-subscribe at paki-hit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At salamat sa mga hindi nag-skip ng ads. At saka yung nag-share, salamat. Patuloy na i-share ang video at channel ko. Sana. At yung mga pabalik-balik, salamat din sa inyong lahat. At sana pagpalain tayong lahat.